buong mundo. Naitay, kapuso, pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy. And welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa mga kaibigan natin sa YouTube at Facebook, maraming salamat. Sa mga nakikinig po sa DZBB, Spotify, Apple Podcasts, maraming salamat. Naitay, meron lamang po kaming pakiusap. Gabayan po natin ang ating mga anak, ang inyong mga anak at mga menor de edad na sa panunod po ng ating palabas ngayong hapon dahil maselan po ang ating pag-uusapan. Noong nakaraang buwan, nagulantang po ang publiko sa pagkalat ng sunod-sunod na sex video scandals. Sangkot ang ilang aktor at public personalities, mga celebrities po. Nagsimula po ito sa 4, kung tama ang aming pagkaalala, naging 8, at may nagsasabi na meron pa di umanong lalabas na iba pa sa mga susunod na araw. Ang tansya ng iba, mga 50 celebrities. Ang pinaniniwalaan ng ilang biktima, isang sindikato ang nasa likod ng sekretong pagre-record at pagpapakalat ng mga videong ito. At ngayong hapon, makakasama po natin ang 2 sa mga aktor na nasangkot sa eskandalong ito para ibahagi ang kanilang kwento. Naitay, kapuso, please welcome Ron Angeles and Andre Cue. Hi Ron, maraming salamat. Welcome to the program. Andre, maraming salamat. Please. Okay. Bago natin pag-usapan ang kontrobersiyang ito, congratulations sa Apoy? Apoy sa dugo po. Apoy sa dugo. Congratulations. Ano ang inyong papel sa Apoy sa Dugo, Andre? Ang papel ko po is boylet po ni Miss Pinky Amador. Sorry, hindi ako natawa doon sa... Yung pagkasabi mo lang, ako po ay boylet. Boylet ni... Pinky Amador. Kumusta Tito Boy. man ang buhay boylet ni Pinky Amador? She's very intense, Yes. di ba? Okay naman. Okay naman. Okay naman. Natututo ka kay... Yes po. Pero at first po, kinakabahan po talaga ako. Pero nagugustuhan ko na po yung pressure kasi magagaling po yung mga artista na kakasama ko at madami po akong natutunan sa kanila. I know what you mean. Di ba, pag medyo pressured ka, lumalabas din yung pangil mo at ang galing, di ba? Ron, kumusta ang pagiging boylet? Ako po yung nagpapasaya sa karakter ni Miss Pinky Amador po. So, pero suddenly po, talagang parang nagustuhan ko rin talaga siya. Kumbaga, minahal ko naman po talaga siya. Pero may pag-aalinlangang katanggapin noong umpisa, yung role? Meron po kasi parang kami po, kinakabahan din po ako nung una na parang makatrabaho ang isang veteranang actress. Because in that context, Apo. na medyo mahirap makiksena ang isang Pinky Amador, Parang hindi ganun dahil po. sa role. Yes po, hindi naman po dahil sa role. Ito, tanong. Nakuha niyo ba ang role dito sa Apoy sa Dugo dahil sa iskandalo o hindi? Sa akin po, parang mas nauna po yung offer ni Aboy sa Dugo before po kumalat yung issue na meron kami. Ikaw, sa palagay mo, Andre? Palagay ko po, baka po. Baka may kinalaman. Yes po. Oo, Yeah, kaya naalala ka nila. Okay. Pag-usapan natin itong kontrobersiyang ito. Marami nang naisulat, napag-usapan na po ito, social media, ng mga magkakaibigan, napag-usapan. You know, this was tackled in public places, shows, in interviews, etc. I saw your interview with OG Diaz, and I think this is the first time that you're talking about the scandal. Yes po, Tama? dito. But you issued a statement. Unang tanong, naniniwala ba kayo na merong sindikato sa likod ng mga babaeng inyong, for lack of a better word, patawad po, nakatalik? Yes po. Naniniwala ka? Naniniwala po. Ikaw? Yes, Tito, 100%. Ako kasi parang iniisip ko, kung yung babae lang itself po yun, parang hindi kaya gawin ng isang babae yun or normal na babae yung mga ganung bagay. Biktimahin yung mga lalaki na may pangalan or yung nasa industriya. So, I think meron pang ibang tao na nasa likod nila. Na nagpapagalaw sa kanila. Yes. Bakit sinasabi mo na merong sindikato, Andre? Kasi madami po kami. Madami at iba-iba po. Parang grupo po sila eh. Parang sa palagay ko. Sa palagay niyo ba, ang mga babaeng ito ay bahagi o sila ay biktima rin? Binabayaran ba ito? Sa inyong palagay lamang?
Siguro po dun sa biktima, parang hindi, pwede po natin i-consider na hindi po biktima, siguro po naiipit sila sa sitwasyon. Katulad po ng sinabi ko na baka ito lang kasi yung way nila, the source of income na So, hanap buhay ito para sa mga Parang- babae. parang sa kanila po. Yun ang basa mo. Opo, para yun sa ang iyo, akin. Andre, ito ay... Yun din po. Yung parang alam na nila na may video po sa room. Okay, babalikan ko yung kwentong yun. In your statement, Andre, sabi mo, you described it as a mistake. And then you took full responsibility. And you still take full responsibility. In an interview kay Oji nga, sinabi mo kasalanan mo. Ano ang inyong kasalanan? Siguro po yung sa akin kasalanan ko na parang bilang kumbaga pabugso-bugso po ako ng damdamin that time na parang pinakilala sa akin ng friend ko na parang gusto ko makilala nito even though hindi ko po kilala yung babae personally. So parang sige, sabi ko, pakilala mo sa akin yan, ganyan. So parang doon po ako nagkamali na parang masyado rin ako naging aggressive sa part na yon na parang without thinking na parang baka ikapahamak ko yan or baka may mangyari sa akin hindi maganda sa... Oo, dahil kinukonsider mo na the act that we saw on video ay isang kasalanan? Hindi po sa part na yun siguro. Kung ano po yung ginawa namin, siguro po dun sa parang hinayaan ko lang yung sarili ko na parang, sige, okay lang ako makilala ko yan, ganyan. Na parang without asking kung sino ba yan, kumbaga wala po akong naging time para kilalanin personally yung babae. Okay. I get you there. Ikaw, Andre. Baka yung mali na nagawa ko, Tito Boy, is yung pag-trust ko sa babae na yun. Na kasi normal lang naman, para sa akin walang mali yung yung to have fun po, Tito Boy. Okay. Pero yung pag-trust lang po at saka yung mga... Are you single, guys? Yes. Or when you did that video, single ba kayo? Yes. Yes po, dito. Oo. Single. I just wanted to know. Pero paano, okay, puntahan na natin. You mentioned a friend. Nalaman mo ito dahil meron kang kaibigan at ang sabi niya ay Parang sabi niya po sa akin, gusto daw po ako makilala na yung girl na to. Ganyan. ipinakita ang litrato. Opo, pinakita po yung picture Saan? sa akin. Social media ito. Social media. Okay. And then what did you see? Yung picture niya po mismo. A pretty girl. Yeah, a pretty girl. Okay, alright. Then sabi ko, curious ako. So bakit niya ako gusto makilala? Ano meron? Ganyan. Parang crush daw po ako. Fan ko daw po siya ever since. So parang nag-invite lang naman po sa condo niya. Diretsang tanong. Hindi sinabi ng iyong kaibigan na pwede ito, bro. You can have sex with this girl. Hindi naman po niya sinabi. Walang diretsahan na Wala gano'n. naman po diretsahan. Ipapakilala lang. Opo, At nagkataon na ang bahay, ang kondo ng girl na ito, ay katapat lamang ng inyong kondo. Nasa kabilang Tama. building. So it was not much of an effort. Yes So pumunta ka doon and then what happened? And then, I'm sorry. Gaano mo nakatagal kakilala yung kaibigan mo? matagal na rin po. Siguro more than 3 years, 4 years. Are you still in touch with that friend? Hindi na po. Hindi na kayo nagkikita dahil lumipat na siya ng bahay o nag-iiwasan na kayo? Nung time... But you can find him still? Yes po. Okay, alright. Nung time lang, Tito Boy, na nagkaroon kami ng idea na parang may scandal na lalabas. Kinonfront ko na siya kagad. Akala ko ba, sobrang kaibigan mo itong babae na to? Akala ko ba pinagkakatiwalaan mo to? At ang sabi niya? Sabi naman niya po sa akin na kinausap niya daw po yung girl na huwag mong gagawin sa huwag mong gagawin to sa kaibigan ko, ganto ganyan. Hindi, but that conversation happened. Medyo lumalabas na sa deep web, di ba? Opo. Ang una po kasi, Tito Boy, may isang other personality na lumabas. So parang doon lang po ako na-alarm kasi sabi ko, ba't parang same ng venue? Same ng girl. So, Kinabahan ka. Kaya kinausap ko na po And agad then yung friend. kinonfront mo ang kaibigan. Oo, sabi Did ko, you say ano to? sorry? I mean, sa palagay mo ba hindi siya involved doon sa nangyari? Sinasabi niya po, hindi niya alam yun, yung bagay na yun. Hindi, Biktima. pero sinamahan ka niya sa floor, nasa Yes. labas siya ng kwarto, Yes, dito at sinasabi niya wala siyang alam? Yun po ang sabi niya sa akin. At naniniwala ka sa kanya? Ako po, parang hindi po ako naniniwala sa... Because I know your management office issued a statement na kayo'y dadalhin ang kasong ito sa korte. Yes po. Oo. Yes po. Would you sue your friend? Definitely po, kung Okay. hindi siya may ikipagtulungan sa amin. Kasi siya lang po yung way namin para ma-reach yung girl. Okay, kung tama ang aking information, sinabi daw ng friend mo, wala akong kinalaman doon, wala akong alam. Naniniwala ka sa kanya na wala siyang alam.
Siguro po, 10% out of 100. Okay. Hinto tayo doon. Andre, ikaw, paano ka napasok dito? Minessage lang po ako sa Instagram. Sometime 2 years ago, tama? Yeah, yes po. Okay. At ang message ay, Yung intro po niya na message is, niya meaning the girl. yes po. Okay. Naghahanap daw po siya ng personal coach. Then ako, I'm into fitness din po. So, na-interested po ako. Nagkaroon ako ng interest. Alright. And then, kinoach mo ba siya? Hindi po nangyari, Tito Boy eh. Kasi hindi din ako mahilig mag-reply nang hindi ko masyado kilala. Okay. So parang, yun, parang 3 times ko lang po siya na naka-message. Nag-engage kayo, Yes. 3 beses kayo nag-communicate sa social media. And then, For the 2 years po. 2 years. Yeah. 2 taon ang lumipas. And then, what happened? Yun, and the third po, yung nag-message po ako sa kanya ulit, last year po. Ikaw ang nag-message na. Ay, nag-reply po ako. Nag-reply ka Yes sa po. kanya? Tas Dahil yun, ang kanyang message ay, gym pa rin ba? Fitness pa rin ba? Ano about na? meeting po, mag-meet. Gusto na niyang mag-meet kayo. Ano ang nangyari? Kasi yun po, nangyari na po yung... Anong inimbitang kanya? Pumunta ka na kaagad sa kanya. Andre, sorry, but the question is, bakit? Nanghina ka ba? Natempt ka ba? Baka nanghina. Sinejuice ka ba? Inakit ka ba? Baka nanghina din po, parang natukso, parang gano'n. Natukso ka. Okay. Let's go to the girl or the girls. I'm sorry to ask this question again. Pareho ba yung girls? Hindi ko po kasi napanood yun sa kanya. Napanood mo ba yung video ni Ron? Nung lumabas yung unang batch po, Aha. iba yung girl eh. Iba yung girl po. Iba yung girl. Okay, Ron, did you have a conversation with the girl? Did you get to know him? Because I'm asking the question, and I did an interview with Nico Loco. Sabi niya, he was trying to do a conversation. Generic ang mga sagot. Oo. She was asking more about him. Kasi they had a conversation for like parang 1 oras at kalahati bago nangyari. Sa inyo? Sa akin, Tito Boy, wala at all. I mean, wala po akong conversation sa kanya. Even social media, di ko siya nakausap, di ko siya kilala Okay. personally. Talagang pinagkatiwalaan ko lang yung kaibigan ko, word of mouth. Yung kaibigan ko yung nagkukwento sa akin, sino ba tong babae na to? Okay. Ano ba siya? Anong ginagawa niya sa buhay? Something like that po. Okay, Ron, pumasok ka. Okay, nakasombrero ka, tama? Yes, yes, Okay, Tito. so sinabi ng kaibigan mo na gusto ka makilala, fan, but you knew that when you got into the room, iba na ang mangyayari. May kutob na po ako. May kutob ka na. Yes. So, what happened? So, walang pag-uusap, tinanggal mo yung sombrero, tama ba yung aming nakita? Opo, kasi po, like, nung papanik na po kami sa condo, nung sinundo niya kami sa lobby, sa baba po, with my friend, kumbaga parang hindi rin kami nag-uusap personally nung babae. Kumbaga nag-uusap sila nung kaibigan ko lang. So parang... Parang magkilala sila? Parang feeling ko po, Okay, feeling ko hindi ako yung una. Okay, alright. At Then- least nakuha mo yan doon sa Opo. pag-uusap Then nila. kung napanood talaga nila yung video at all, talagang hindi rin talaga ako mapakali. Like, to the point na like, tinitignan ko po lahat ng Nakita namin paligid. yun. Hindi ka komportable, nakatingin ka sa lahat ng sulok, ay, Yes. parang may hinahanap, takot ka. Yun ang nakita namin. Yeah, Tito. And parang ako rin that time, sabi ko, ba't parang hindi ko pa sundin na yung sarili ko na itigil ko na. Kasi parang hindi na okay yung pakiramdam. So meron kang feeling na, tigil mo, Ron. Yes, super bigat. So when you got into the room, you knew that sex was going to happen. Pagtatalik ang mangyayari. Yeah, Tito. At doon na nag-umpisa yung kaba, yung pag-aagam-agam. Opo, kasi like nung pagpasok namin sa room na parang bakit diretso tayo agad sa room, parang di mo man lang ba ako usapin, ganyan or bakit ka nagmamadali? Hindi ka nagtanong. Hindi na po ako. Andre, ikaw, pumunta ka rin sa kondo. Yes po, Tito. At ang kondong ito, sa aming pagkakaalam, ay malapit lamang po dito sa GMA7. Yes, Tito. Tama ba ako? Tama po, Okay. yes. Huwag na natin idamay. Oo. Anong karanasan mo? So, umakyat ka rin, and then, may pag-uusap ba kayo? Pag-akyat ko, mga 20 to 30 minutes talk, usap, Tito Boy. Tapos, Ano yung pag-uusap? Did you get to know her? yes, Tito Boy. Sino siya? Pero hindi ko na masyado ma-remember talaga yung alright, sige. detail. Pero may pag-uusap, and then, may pag-aagam-agam ka ba? Nagduda ka ba? Inakit ka ba? Pinilit ka ba? Kinu-urge ka ba? Nagdududa po ako dun sa... May TV po kasi, Tito Boy, na may sticker na lion. Kaya, Nakita namin yan sa video. opo,
Yung TV na box siya old type na TV. Tapos may sticker na lion. Doon ako Doon ka natakot. weirdohan. Kasi parang, ba't may sticker yung TV? Kaya tingin ng tingin ka doon. Yes. Pareho kayo parang may suspecha. Okay, sa inyong pakiramdam, biktima kayo dito. 100% Oo. yes. And your management is pursuing this legal case. Pinag-aaralan ito, tama ba? Opo, until lang po. Ongoing po lahat. Oo. Ikaw, Anjay, ibabalato mo ba ito? Ano ang mangyayari? Sa ngayon po, pinapahandle lang po namin sa mga lawyer. Mga abogado. Okay. Ano ang pinakamalaking epekto nito sa inyo? Pag nasa labas ba kayo, nababastos kayo, mas marami ang nagpapalitrato, mas marami bang offers, ano ang nagawa nito, Ron, sa inyo? Siguro po, yung social and society po, kumbaga parang pag nasa labas ka, maraming nagpapapicture, maraming tumatawag, pero hindi ko alam kung bakit, kilala nila. Are you getting indecent proposals? Marami naman po, Tito. Because I have a friend, one of the guys, pinipresyohan daw siya. Marami po, kumbaga naglalaban sila para lang for me. And sa pinakabagay siguro po na apektuhan ako siguro dun sa, yung faith ko, yung pananampalataya ko po. Dun, yun po yung pinaka Malaking problema mo. Ano ang reaksyon? Disciplinary action. Yun po ang nangyari sa akin. Which is, ayun yung bagay na ayokong mangyari Tama. sa akin po. At yan ay tunay na iginagalang ko. Ano ang pinakamalala na epekto sa'yo? Kung meron man. Niloloko ka ba ng hindi naman. mga kapwa-artista, mga kaibigan? Kasi nag-aaral ka sa probinsya. Yes, po. Pumupunta ka lamang sa Maynila pag may trabaho. Ano ang reaksyon ng iyong mga kaibigan sa probinsya? Ng pamilya, halimbawa? Ang napansin ko po sa mga tao around me po, nagbibigay po sila ng respeto. Hindi Hindi ka pa nababastos? Hindi Andre? naman po. Hindi ka natatawag na ayan kasi Hindi naman. walang ganon. Wala naman po. Walang mga paninisi. Opo. Galing sa mga family, galing sa mga friends. Wala naman. You have very supportive people Yes, around yes. you. Okay, may mga hawak-hawak ko actually. Mamaya pag-uusapan natin ito kasi I did an interview with Nico Loco. Pinadalhan siya ng pajama na suot ng girl. Yeah. Ito. At saka isang sulat. Isang personal letter mula sa babae para kay Nico. This is after the incident. At saka ito ay pinadala rin sa kanya. Attorney, pwede ko ba ipakita? Pwede. Narito po yung pajama. Kung maalala niyo po na ipinadala nung girl. And I read the letter. Napakakaswal para silang magkaibigan. Ang kanyang request ay sana'y lagyan ng perfume ni Nico at ipabalik sa kanya doon. Nagbigay ng address. Pero of course, ang pagkakaalam ng ang suspensa natin ay wala na siya doon. So, alam nung girl o nung sindikato, kung meron man, kung saan nakatira si Nico Loco. May takot kayo na hanggang sa ngayon ay minamanmanan kayo ng sindikato. Pangalawa, may mga taong nagsasabi, ano bang problema nyo? Ano bang inyong problema? Yung mga lalaki naman kayo? 1,000 lang yan? Wala na. Pangatlong tanong, hindi ko nararamdaman, ako personal, ang galit ng publiko on your behalf. There is no public outrage. Naiintindihan nyo yun? Naiinsulto ba kayo? Na parang, naiintindihan nyo ba ng mga biktima kami? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Ron, may takot ba na alam ng sindikatong ito kung saan ka nakatira, saan ka pumupunta? Is that a fear? Oo naman po kasi syempre hindi lang para sa akin, para din sa pamilya ko at sa mga mahal ko sa buhay. Na kung minamanmanan man nila ako, syempre po lahat ng galaw ko, babantayan nila. Mag-iingat. Mag-iingat talaga po. Tama. Jay, doon sa sinasabi ng iba na, ano bang problema nyo? Mga lalaki naman kayo. 1,000 lang, wala na yon. Naiinsulto ka. Para sa akin, dapat yung respect, dapat equal po, Tito Boy. Kasi yung mistakes, wala namang gender, di ba po, Tito? Tama. Oo. Public outrage. Naghahanap ka ng kampi. Bakit hindi nagagalit ang tao? Kung personally po,
kung hahanap ako ng ganun, Tito, hindi ko po yan makukuha eh. So, mas gusto ko na lang po Hindi na... mo makukuha dahil lalaki ka. Dahil, opo, I mean, syempre, katulad nga po na sinabi ko, kung sa babae siguro nangyari to, iba. Kumbaga kakampi mo lahat eh. Pero kami parang lalaki, parang ang tingin nga na, kaya niyan. Ginusto niyo naman yan. So parang yung equal po nawawala, yung pagiging equal natin sa isa't isa. Parang, Andre, sa skandalong ito, ano ang pinaka-importanteng leksyon na iyong natutunan? Yung pinaka-importante siguro is acceptance po. Yung pinaka-importante para sa akin. Kasi without acceptance, Acceptance of what? about sa nangyari po. Okay. Because without acceptance, growth won't be possible po. And sa acceptance ko po nahanap yung peace. At saka sa growth ko po nahanap yung purpose ko po, Tito Boy. Palagay niyo ba hindi ito makaka-apekto in the future pag nanligaw ka na sa mga girls, Ron, pag nagka-girlfriend ka, would this affect? oo naman po, yes. Kasi nga po, syempre, ang hirap naman po i-explain sa babae na biktima lang din kami. At ganito. nangyari ang nangyari. Opo. The most important lesson that you learned? Siguro po is, katulad nga po nung sinabi niya is, sa akin po siguro pagka nagkamali ka, tanggapin mo ng buong buo. Wala ka ibang sisihin. Tama. And ask yourself kung bakit mo ginawa yun. And gawin mo yun as parang lesson na rin na wag mo na siyang ulitin. Maraming salamat for your time. Maraming salamat for sharing your story. And do not be defined by one incident in your life. Maraming salamat. God bless you. Thank you, Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Be kind. And make your nanay proud and say the truth. At tama yung ating pinag-uusapan. Sa mga pagkakataon na hindi ka sigurado, gawin mo ang tama. Be Juan Tama. Goodbye for now. God bless.